Walang hiya ka? Wala kang utang na loob! Ano? Ako pa tong walang utang na loob? Ang kapal naman ng mukha mo? Ikaw tong walang utang na loob! Wala kang modo! Sige, subukan mo nang makita mo yung hinahanap mo! Tama na! Angel, nakausap ko si Justin kagabi. Nag-usap na ba kayo? Hindi pa. Bakit anong sabi niya? Sabi niya, humingi daw ako ng pampacheck up sa'yo. Kasi, naatake na naman ako ng asthma ko. Halos 3 araw na. Ha? Kabibigay ko lang ng allowance sa inyo ng 1 araw Oo nga eh. Hindi naman sa nagrereklamo ako, Angel ha. Magkano lang naman yung binigay mo sa akin nung nakaraan? Pinang grocery at pinangbayad na namin ng kuryente yon. Sa susunod kasi matuto kayong magtipid. Nagbabudget din naman kami. Oh, last na yan wala din kaming pera. Ay, sorry. Ay, Angel, baka naman pwedeng pakidagdagan itong 200. Kulang pa kasi ito pambayad sa doktor. Di mo ba narinig? Last na yan, wala din kaming pera. Sige Angel, salamat pala dito ha. Paano? Mauna na ako. Sige po. Push na. Ano ba yun? Talo. Nay, nandiyan ka na pala. Kamusta lakad mo? Okay naman anak, nagbigay naman ng 200 si Ate Angel mo. Ha? 200 lang, Nay? Kulang pa yan pamasahin natin papuntang ospital. Hayaan mo na anak, uutang na lang siguro ako. Yan na nga ba yung sinasabi ko sa inyo, Nay? Sana nung nasa abroad pa kayo, nag-ipon na kayo para sa inyo. Tignan nyo ngayon, para kayong ibang tao na nanlilimos kay kuya. Ito naman si kuya, hindi man lang naisip yung sakripisyo mo sa kanya dati. Sa kanila mag-asawa ngayon, halos lahat ng sahod mo, Nay, sa tuition lang ni Kuya Justin napupunta. At dyan sa pang-grocery ng magaling mong manugang. Yan nga ang pagkakamali ko anak, di man lang ako nakapagtabi ng para sa sarili ko. At para sa atin, pinanghawakan ko kasi yung salitang binitawan ng kuya mo na hindi niya tayo pababayaan at kakalimutan. Basta, pag-aralin ko lang daw siya. Kahit may anak at asawa na siya, hindi ko naman kasi alam na ganito yung mangyayari. Hay, Nay. Hayaan mo, Nay. Pangako, magsusumikap ako sa pag-aral para naman makaahon tayo sa hirap. Salamat anak. Buti na lang, scholar ka ng bayan. Hindi na natin problema ang tuition fee mo. Opo, Nay. Ilang semester na lang kasi makakapagtapos na ako ng pag-aaral. Hay, kung may babalik ko lang sana ang mga panahon anak. O Nay, kamusta ka dyan sa abroad? Oo anak, ayos naman ako. Kayo ni Angel, kamusta naman ang pagsasama niyo dyan? Ayos naman po, Nay. Kaso, medyo mahirap po ngayon yung kita sa pamamasada. Kaya minsan, wala kayong pambili ng gatas ni baby. Ganyan talaga ang buhay anak. Minsan, kailangan natin magsakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay. Nay, may papakiusap po sana ako sa inyo. Oh, ano yun anak? Gusto ko po sana makapag-aral ulit, Nay. Gusto ko kasing makatapos ng kolehiyo. Alam ko po na wala na kayong karapatan na pag-aralin ako dahil may asawa at anak na ako. Pero Nay, pangako po, pag nakapagtapos po ako naman yung maghahanap ng magandang trabaho para matulungan ko kayo. Pwede ka na ulit umuwi dito sa Pinas, Nay, at ako naman ang magsusustento sa inyo. Kaya please, Nay, gusto ko pa mag-aral ulit. Sige anak, basta this time, pagbutihan mo ha. Mahirap ang buhay ngayon. Mahirap makapaghanap ng trabaho kapag wala kang bit-bit na diploma. Opo, Nay. Pangako po. Salamat, Nay. Nay, second sem na po namin sa susunod na buwan. Kaso, kailangan po daw magbayad ng pauuna sa tuition para makapag-exam. Ganun ba, anak? Sige, magpapadala ako bukas. Salamat po, Nay. Sige po. Hello, Nay. May lagnat na naman si Junior. Naubos na naman kasi yung binigay niyong allowance sa amin ni Justin. Wala na naman kaming pampa-check up ngayon ni Junior Kaya kailangan niyo na naman magpadala ng pera. Sige, magpapadala ako mamaya. Pang-check up ni Junior. O sige, Nay. Salamat po. Nay, wala po kaming pang-grocery ni Angel ngayon Naubos po yung diaper tsaka panggatas ni baby. Baka meron po kayong extra dyan, Nay. Sige anak, magpa-part-time muna ako para may maipadala ako sa inyo bukas. Sige po, Nay. Salamat po.
pasensya na po talaga. Medyo gipit po kami ni Angel ngayon eh. Sige po, thank you po. Nay! Nay! Ba't natulala ka na? Hindi anak, mainisip lang ako. Tara na, Nay. Magbihis ka na. Pupunta pa tayong ospital. Sige anak. Hello, Nay. Kamusta yung pakiramdam nyo? Nakapagpa-check up na ba kayo? Hello anak. Medyo okay na. Konting pahinga na lang daw sabi ni Doc. Saka nagbigay din siya ng reseta sa gamot. Para pag sinumpong ako, may iinumin din ako. Ganun ba, Nay? O sige, Nay. Alagaan nyo yung sarili nyo ha. Para makasama pa namin kayo na matagal. Oo anak, salamat. Oo nga pala, Nay. Magkano pala yung binigay sa inyo ni Angel na pampacheck up nyo? 200 anak. Ano? Bakit 200 lang? 200 lang kasi ang hiningi ko anak. Hayaan mo, may extra pa naman ako dito. Hayaan mo, Nay. Pagkasabihan ko si Angel. Naku, wag na anak. Baka ako pa yung pagsimulan nyo ng away. Hindi, Nay. Ayos lang yun. Nanay kita, kaya dapat lang nabigyan kita ng allowance. Di ba yan yung pangako ko sa inyo noon? Bumabawi pa lang ako sa inyo, Nay. O sige anak, maraming salamat. Oh, hello babe. Napatawag ka? Tapos na ba yung work mo? 2:00 pa lang ah. Angel, magkano yung binigay mong pang-check up kay nanay? 200 lang babe. Nagmamadali kasi siyang umuwi kanina kaya hindi na ako nakapasok ng kwarto. Tsaka kung ano yung nasa wallet ko, yun na lang yung naibigay ko. Angel naman, sa tingin mo ba kasi yung 200 na pang-check up niya? Pamasahe pa lang, kulang na. Mag-isip ka nga! Di ba kakabigay ko lang ng allowance sa kanila ng isang araw? Tapos hihingi na naman sila ngayon? Ano sa tingin nila, pinupulot ang pera? Magdaan-daan ka sa pananalita mo ha. Baka nakakalimutan mo na nanay ko pa rin siya. Tsaka isa pa, siya yung sumusuporta sa atin nung wala pa tayo. Ano? Hoy Justin, para sabihin ko sa'yo, responsibilidad ka niya dahil anak ka niya. Naririnig mo ba yung sarili mo? Si nanay yung gumagastos sa atin doon. Tsaka isa pa, di ba pinag-aaral niya ako? Bakit? Sa tingin mo, responsibilidad niya pa rin tayo? Kahit na mag-asawa at may anak na tayo? Iisa lang ang nanay ko, pagdadamutan mo pa. Tsaka isa pa, wala ako dito kung wala si nanay, di ba? Oo na. Sige na. Sa susunod, huwag kang tatawag dito nadadamay pa ako. Hindi mainit yung ulo ko, babe. Pinapaliwanag ko lang sa'yo na sana susunod, huwag mo nang pagdamutan si nanay. Ewan ko sa'yo. At nagsumbong pa talaga tong magaling kong biyanan. Nay! Nay! Oh, Angel, akala ko kung sino yung sigaw na sigaw sa labas. Halika, pumasok ka muna sa loob. Hindi na ho. Bakit nagsusumbong pa kayo kay Justin na 200 lang yung binigay ko sa inyo? Ako pa tuloy yung nagmukhang masama. Hindi naman ako nagsumbong, Angel. Nagkataon lang kasi na tinanong ako ng anak ko. Parehas lang yon. Ang hilig nyo kasing magsumbong. Teka, ba't mo sinisigawan si nanay ate? Yung magaling mong nanay, balak pa kaming pag-awayan ng kuya mo. Anong sabi mo? Oh, bakit parang ikaw pa yung galit? Bastos ka eh! Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Ayos lang sa akin kung ako yung sinisigawan mo. Pero kung si nanay, ibang usapan na yon. Dahil kung bastos ka, mas bastos ako. Talaga ba? Bakit? Sino bang bumubuhay sa inyo ngayon? Hindi ba kami? Ano? Binubuhay? Ang kapal naman ng mukha mo? Si kuya lang yung bumubuhay sa amin at hindi ka kasali. Nak, tama na. Huwag na kayong mag-away ng ate mo. Oo, asawa ko ang kuya mo. Pero ang pera niya, pera ko na rin. Oo, asawa mo nga siya. Pero ang asawa, napapalitan. Yung magulang, hindi. Tsaka kung sino man yung gusto niyang bigyan, si kuya pa rin ang masusunod dahil pinaghirapan niya yun. Anak. Walang hiya ka? Wala kang utang na loob. Ano? Ako pa tong walang utang na loob? Ang kapal naman ng mukha mo? Ikaw tong walang utang na loob. Wala kang modo. Sige, subukan mo nang makita mo yung hinahanap mo. Tama na. Nay! 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 Nay, mano po? Oh, dumating ka na pala. Hindi ka man lang nagsabi sa akin na uuwi ka na pala. Naku, Nay, pasensya na po ha. May problema kasi kami ni Angel, kaya biglaan yung pag-uwi ko. Ayos lang yun, anak. Teka, pwede ko bang malaman kung ano ang naging problema nyo? Nay, sa totoo lang po, gusto ko talaga makipag-iwalay sa kanya. Ha? Bakit naman, anak? Naku, Nay, naiinis kasi ako eh. Ayoko kasi magkaroon ng asawa na pinagdadamutan yung magulang ko. Mabuti na lang at hindi pa kami kasal. Naku, anak, kalimutan mo na yon. Saka isa pa, mabait naman yung asawa mo.
Sa umpisa lang yan, Nay. Anak, makinig ka. Lahat ng tao pwedeng magbago. Saka, bigyan mo ng chance si Angel. Alalahanin mo, anak. Malaki na si Junior. Saka gusto mo ba, paglaki niya wala siyang tatay? Alam mo naman kung gaano kahirap nang walang tatay sa tabi niya. Bakit kaya ganun, Nay? Kung sino pa yung mabait, siya pa yung niloloko. Hayaan mo, anak. Ayusin niyo na lang ang problema niyong mag-asawa. Opo, Nay. Salamat po sa payo. Ayaw niyo bang mag-usap para maayos ang problema niyo? Naku, Nay. Gusto ko magpalamig muna kaming dalawa. Ikaw ang bahala. O siya, tara. Kumain na tayo. Alam kong pagod ka eh. Sige po, Nay. Nay, mano po. Ate, nandito kami para dumalaw, hindi humingi ng pera. Ayos lang, naintindihan ko. Kamusta na kayo ng anak mo? Ayos lang po, Nay. Andun po siya sa mga magulang ko ngayon. Si Justin po, Nay, nakikipaghiwalay na po sa akin. Oo nga, nakwento niya sa akin. Umuwi kasi siya sa bahay kahapon. Talaga po? Oo, pasensya na ha. Nay, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Minsan, napapabayaan ko na po yung sarili ko. Pati po yung anak naming si JR. Kasi lagi kong tinatanong kung saan ba ako nagkulang. Siguro nga po, karma ko na ito sa mga ginawa ko sa inyo noon. Huwag kang magsalita ng ganyan, Iha. Nay, sana po mapatawad niyo pa po ako. Matagal ko naman na pong pinagsisihan lahat ng nagawa ko sa inyo. Ayos lang yun. Matagal na kitang napatawad. Napagsabihan ko na rin si Justin. Maaayos din ang problema nyo. Salamat po, Nay, ha. Sa kabila ng mga nagawa ko sa inyo, kabutihan niyo pa rin yung pinakita niyo sa akin. Hayaan niyo po, babawi po ako sa inyo, Nay. Kalimutan na natin yun. Salamat po, Nay, ha. Tsaka, pasensya ka na rin, Bunso. Hayaan mo, babawi rin ako sa'yo. Ayos lang yun, te. Pasensya ka na rin. Ayaw ko lang kasing nababastos si nanay. Oo, naintindihan ko naman yun. O sige, tara sa loob. May dala pala akong pasalubong dito. Kainin na natin.